Yan mga kabunyog, mga kababayan, Kulet Soliman ang malupit sa katotohanan. Matindi po itong pasabog ni ni Arlene Stone. Matindi itong pasabog ni Arlene Stone. Kung saan sinabi po ni Stone na talagang pakulo lang itong raid na ginawa po ng National Bureau of Investigation Davao Region dito po sa KOJC compound diyan sa Davao City kung saan hinahanap si Kibuloy-Loy na matagal na pong wanted, pinaghahanap ng batas dahil sa patong-patong po na warrant of arrest mula sa mga hukuman sa Pilipinas. At syempre, itong si Kibuloy, wanted din po yan sa Amerika at wanted din sa Senado sapagkat may sabpina pa rin yan sa Senado. Ngayon, matindi itong si Arlene Stone. Sino ba to si Arlene Stone? Ito po ay dating miyembro ng kulto ni Kibuloy, yung KOJC. Ayokong tawaging Kingdom of Jesus Christ. Kasi ayaw natin isabit ang pangalan ng Panginoong Heso Kristo dito. No, KOJC na lang. Ano? Ngayon, matagal nang hinahanap tong si Kibuloy na wanted po sa kasong sexual abuse, child abuse, human trafficking, yan ang mga kaso ni Kibuloy, no? Sinabi ni Canor Duterte no, nung kanyang best friend na sabi ni Rodrigo Duterte, alam niya kung saan nagtatago itong si Kibuloy pero hindi niya sasabihin. Ngayon, alam naman natin yan na talagang kaya hindi mahuli-huli yan si Kibuloy, pinoprotektahan niya ng mga Duterte. Ngayon, tayo nagre-react dito sa sinabi ni Arlene Stone. Dapat seryosohin ito ng gobyerno. Kaya nga sabi po ng mga netizen, calling the attention of the NBI Director Jaime Santiago. Director Jaime Santiago, huwag ka naman tutulog-tulog sa pansitan. Mukhang sabi natin, ginagago ka ng iyong director dyan sa Davao Region, Region 11. Itong si Albao. Ngayon, itong si Albao, ang sinasabi po ni Arlene Stone, ito daw ay nasa payola ni Kibuloy-Loy. Ibig sabihin, nasa payroll. Tumatanggap ito ng kwarta mula kay Kibuloy at ang nag-aabot mismo ng kwarta ay siya mismo, itong si Arlene Stone. Kaya niya kinukwento sa kanyang vlog. Alam nyo tinatry natin kontakin itong si Arlene Stone para maging guest natin sa ating vlog, live, interviewin natin, no? One of these days, makokontak natin yan para interviewin natin mismo si Arlene Stone. Ngayon, nasa Amerika na itong si Arlene Stone Matagal na itong wala dito sa kulto ni Kibuloy. Umalis nga ito at marami na nga itong sinambulat na mga impormasyon, ano? So, dapat isa din to sa mga inimbitahan po sa Kongreso at Senado dahil napakaraming alam nito. Ngayon, ang sinasabi dito ni Arlene Stone, bukod nga dun sa, ito daw si NBI Davao Region Director, Region 11, ano? Itong si Archie Albao ay nasa payroll o payola ni Kibuloy. Siya mismo daw po ang nag-aabot ng pera dito kay Albao, nasa envelope at regular daw yan. Nakalagay dito regular daw po yan. Nakuha na to itong balita na ito. Nakuha na to ng mga mainstream media. Ngayon, bukod dyan, sinasabi din ng mga netizen, base dun sa video na napanood nila, habang nire-raid yung KOJC compound, masyado daw pong relax, napaka-friendly at masyado akala mo tropa-tropa lang ni Albao yung mga nandun sa loob, di ba? Wala yung angas na talagang parang may sense of urgency na talagang hinahanap si Kibuloy. Dapat ang action doon ay talagang hinahalugog yung kay OJC, hindi po napaka-friendly. Sabi. So raid, parang ang hindi raid ang nangyari.
hindi raid, kundi parang dumalaw sa isang kaibigan. Parang ano, no? Parang sinasabi nga ni ano dito, ni Arlene Stone, moro-moro. Eh, yan din ang reaksyon ng mga netizen. At tayo, hindi tayo nagtataka. Sigurado tayo talaga may katotohanan itong sinasabi ni Arlene Stone. Dahil ito, ang dami na po nitong siniwalat at wala naman itong dahilan para magsinungaling. Ayan, no? Moro-moro. Ibig sabihin, palabas lang to. Itong ginawa po na pagre-raid dyan sa sa compound po ng kulto ni Kibuloy. Ako, tinatawag ko ng kulto yan eh, no? Ngayon, yan po, mapapahiya dito si ano eh, si yung PNP director po ng Region 11, itong si Torre. Alam niyo itong si Torre, ito yung general na nakabanggaan ni Baste, na gustong sasampalin daw ni Baste. Itong si Nick Torre, si General Torre, sabi niya, yang si Kibuloy, nandyan yan sa loob ng KOJC compound. Kaya nga, ang ginawa ng NBI, nag-raid, quote-and-quote raid. Ang tanong, totoo ba yung raid? Eh mukhang hindi totoo kasi napaka-friendly at suma total, walang Kibuloy na napalabas. Walang sanabagan. Walang son of God of the devil na napalabas dyan. So walang anino ni Kibuloy na nakuha dyan sa raid na yan. O ano man sigurong impormasyon. Ngayon, ang sinasabi ni Arlene Stone, mukhang inuunahan po ng NBI Davao Region, hindi yung buong NBI NBI Davao Region po. Itong mga pulis, kumbaga inuunahan ng NBI itong pulis para kumbaga pinabubuelo si Kibuloy para makapuga, makapagtago. Kaya ito dapat magkaroon na talaga ng formal na composite team. Sino ba talaga yung team na aaresto dito kay Kibuloy? NBI ba? CIDG ba? Philippine National Police ba? O kailangan na ba dyan ng SAP, Special Action Force? Kasi may mga bali-balita, yung si Kibuloy may private army, di ba? May private army. Nabulgar na rin po yan sa Senado. Nabulgar na yan ni Senator Risa Ontiveros. So, ako, ang tingin ko dito, dapat magkaroon ng composite team talaga, maliwanag na itong team na ito, ang tatrabaho para maaresto yan si Kibuloy. Pagka ganyan na may mga pagdududa dyan kay Albao, eh tingin ko, tama naman yung panawagan na talagang si Director Santiago, eh ilipat niya muna, di ba? Ilipat mo muna yan, boy. Yung yung boy mo sa Davao Region, ha? Sir Santiago, wag naman kayong ganyan, boy. Nagkakalokohan tayo dito, boy. Ha? Eh, alam nyo, frustrated ng taong bayan dyan eh. Alam nyo kasi ganito yan. Kapag hindi na-aresto yan si Kibuloy, pag hindi na-aresto yan si Kibuloy, eh ano po yan, mapapahiya talaga ang administrasyon ni Marcos. Mapapahiya po. Bakit mapapahiya? Eh challenge sa kanyang liderato yan. Na talagang sa Pilipinas, pag wanted, pag pugante, pag lumabag sa batas, pag pinaganap ng batas, dapat namamayani ang batas, nahuhuli. Patunayan natin na talagang totoo yung katarungan o yung justice sa Pilipinas. Kasi tayo, sabi nga natin, lagi natin binablog yan, kung yan ay isang vendor or mahirap na tao o isang taong walang kaya, dukha, eh siguradong matagal nang nahuli yan. Diba? Ganun naman sa Pilipinas eh. Kung yan ay dukha, mahirap, isang simpleng tao, karaniwang tao, matagal na pong nahuli yan si Kibuloy-Loy. Eh palibasa, mapera, maimpluwensya, may relihiyon pa, may kulto pa, protektado pa ng kanyang mga kaibigang politiko. Kaibigan niya si Duterte. Kaibigan niya si Robin Padilla, si Cynthia Villar.
sila Bato, o sila Bongo, yung Davao Syndicate Group, yung tinatawag natin Sindikatong Davao, kaibigan ni Kibuloy, yan hanggang ngayon hindi nahuhuli. Tama naman yung ginawa ng PNP no, na talagang yung mga Davao Police dyan, inalis muna at pinalitan ng mga bagong pulis. Di ba? May ginawang ganyan si PNP Chief Marbil. Inalis yung mga Davao Police, pinalitan ng ibang pulis galing sa ibang lugar. Para nga naman hindi makontrol o mahawakan sa leeg ng mga Duterte yung mga pulis Davao. Ang problema dito, itong NBI ngayon, napagdududahan. Pero kung may kahihiyan tong si Albao, kung meron siyang delikadesa, kahihiyan, si Director Archie Albao na director ng NBI Region 11, Davao Region po yan, Region 11. Kung may kahihiyan yan, pwedeng mag-inhibit na siya sa kaso na yan, magpalipat siya or sabihin niya, hindi na ako hawak niyan. Kasi ako'y napagdududahan kung may kahihiyan. Diba? Ang problema dito, wala pinapakita talaga sa kaso ni Kibuloy, diba mga kababayan ko, na kapag ikaw ay makapangyarihan, maimpluwensya, marami kang pera, kaya nilang bastusin ang batas. Diba? Yan ang mahirap dyan, mga kabunyog, mga kababayan. At hindi naman tayo naniniwala na hindi alam ni Duterte o ng mga Duterte kung saan nagtatago itong wanted at puganteng si Kibuloy. Palibasa itong mga Duterte, talagang poprotektahan nila to. Wala naman sila talagang pakialam sa batas So pinamumuka sa buong Pilipinas na talagang ang makapangyarihan kayang loko-lokohin, paikot-ikutin ng batas. Sa kabila na marami na pong nagsasabi, kagaya ni Arlene Stone, napakadami na pong siniwalat nitong nagba-vlogger ito nagba-vlog to di ba? At ngayon nasa Amerika ito, no? Na talagang ang sinasabi nga niya, mukhang itong NBI, inuunahan tong pulis. Inuunahan yung mga pulis. Alam nyo, bakit inuunahan? Siyempre, kung maaaring yung PNP, seryoso talagang dakpin na tong si Kibuloy, hulihin. Pero syempre, sabi nga, may kumpadre doon sa NBI dahil ang sinasabi, itong si Albao ay nasa payola ni Kibuloy matagal na. At regular daw nagbibigay ng pera si Arlene Stone dito kay Albao. Naku po, sino pa kaya ito? No? Dapat sabihin na lahat ni Arlene Stone, lahat ng nalalaman niya. Si Albao lang ba yan? Sino mga general dyan? Mga colonel? Sino pang mga nasa payola ni Kibuloy na mga pulis? Baka may sundalo pa ba dyan? May politiko ba dyan? Di ba? Dapat isiwalat na lahat yan, di ba? Ayan po yan mga kabunyog, mga kababayan. Kasi alam nyo, tayo naman sa bunyog, ako, pag nagbablog ako, diretso tayo. Kung mayroon tayong paniniwalaan dito, sa pagitan ni Kibuloy at ng biktima, yung mga batang ni-rape niya, yung mga sinaktan niyang mga miyembro, yung mga miyembro niya na umalis na dyan sa kulto niya, mas naniniwala po tayo sa mga biktima. Dahil napakaraming testimonya mula sa pang-aabuso sa pinansyal, sa pera, inaabuso yung mga miyembro, pinagtitinda, pinagsosolicit, ng kung ano-ano, di ba? Pinagtitinda ng mga candy, kakanin. Tapos yung kinikita doon sa mga ginagawa ng mga miyembro, si Kibuloy ang nakikinabang, kaya pasarap buhay, di ba? May sariling jet, may chopper, may mansion. Si Kibuloy talagang kultong-kulto ang nakikinabang. Bukod doon, sa ginagawa ni Kibuloy, sinasaktan yung mga miyembro, sadista din Sadista din ang demonyong ito na si Kibuloy Di ba? Sadista. So sinasaktan pa yung mga miyembro kapag hindi nakakakota, pinaglalaban ng pantalon. Ang dami ng testimonya po ng pang-aabuso ni Kibuloy. Lumalabas, parang ikinukulong pa dun sa mga ano nila Parang natatakot na yung mga miyembro. At ang pinakamatinding ginawa nito ni Kibuloy, itong manyak na ito, yung pang-rape, panggagahasa sa mga batang member. At sinasabi ng bata na nagtestimonya po doon sa Senado, public testimony yon na talagang ni-rape siya
At may bugaw pa siya diyan, talagang mga demonyo itong kulto na ito, no? Kulto ng demonyo ito. Ngayon, ang sinasabi ng bata, may bugaw pa, mapalad ka, ikaw ay sisipingan ng anak ng diablo, anak ng diablo talaga, di ba? Mapalad pa daw, magiging ano siya, yung spiritual wife. May paborito pang palmolive ano mga palmolive violet pa yung paboritong amoy ni Kibuloy naman Nyakol di ba? Reviewin niyo yung Senate hearing, nasa YouTube naman yon. Yung po yung sinasabi ng ginahasa ni Kibuloy, ni rape hanggang maiyak-iyak na yung bata. Hindi lang pala yon yung bata na yon ang ni-rape. Ang sinasabi ng bata, marami pa. May pattern na kada gabi, pagkagabi na, paliliguin yung bata, magpapadyama, papasok dun sa kwarto ni Kibuloy, napakawalang hiya talagang, demonyo talaga. Yun yung kinukwento ng bata. Maraming mga biktima na sana'y lumabas lahat yan. Ngayon, given na yan nakasampa na yan sa korte, di ba? Naisampa na yan sa korte, 2 korte, may warrant of arrest na, may warrant of arrest yung Senado, wanted pa siya sa California. Ngayon, nagtatago. Ngayon, eto tayo. Nandiyan ang mga tagapagpatupad ng batas. Pero kung ganyan ang mga, sabi nating NBI, nako po, na lalong masisira itong pangalan ng NBI, na sa mahabang panahon, pag sinabi mong NBI, kahit pa paano ito sabi natin may integridad, mapagkakatiwalaan, pero ano na nangyari sa NBI ngayon? Pagka ganyan, di ba? So, ang patunay lang naman na talagang parehas ang batas at napapatupad ang batas, ang pinakamatinding patunay dyan ay kung maaaresto nila si Kibuloy. Yan! Kaya lang, para bang itong si Kibuloy ay talagang protektado talaga protektado. Kaya nakakasuka po ang hustisya sa Pilipinas, ang justice system. Kasi ito talagang maliwanag, katakot-takot ang warrant of arrest, hindi maaresto. Napakatagal na. At insulto ito kay sa PNP. Kasi mismong sabi ni Torre, yung PNP, si Police Regional Office 11, Regional Director, Brigadier General Nicanor Torre, kiniklaim niya na si Kibuloy ay nasa loob talaga ng KOJC compound. Nasa loob niyang kulto na yan, dyan sa Davao. Yan ang sinasabi ni Director Torre. Kung nandyan, bakit hindi mahuli? Ka-insulto po, di ba? So, ang sinasabi, baka inuunahan ng NBI itong PNP. So, dapat mag-meeting na si Santiago, si Torres, si Marbil, once and for all. Sino ba yung arresting team para dito kay Kibuloy at nung tumutok na? At sana, wag nang haluan niya ng mga hindi naman sa pag-generalize, pero para maging mas maliwanag na para sa akin, wag nang haluan niya ng mga pulis na galing ng Davao. Mahirap na Alam nyo, pag pulis or NBI galing ng Davao, mukhang ma-influensya Dapat talagang yung iba na lang na talagang hindi na-influensyahan. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? At ako, naniniwala ako dito sa binulgar ni Stone na nasa payola itong si Albao. No? Pagka ganyan, dapat kumilos talaga ang NBI dito. Nakakahiya ito. Talagang nakakaladkad po sa putikan ang pangalan ng NBI. Kung iyan pala'y nasa payola ni Kibuloy, di tagapagtanggol din ng rapist yan. Pare-parehos ng mga demonyo yan. Kasi para sa atin, kung ikaw ay tagapagtanggol ng rapist, tagapagtanggol ka ng abusado, kasama ka sa kademonyohan. Kasi paano mo naman ipagtatanggol yan si Kibuloy? Hindi ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya tayo, ewan ko ba sa mga kababayan nating mga Pilipino, nakikita na nila na talagang pinoprotektahan ng mga Duterte yan. Pinoprotektahan talaga nila Duterte yan. Bakit hindi yan makita ng marami nating mga kababayan? Di ba mga kabunyog? Kayo, anong masasabi niyo dyan sa raid na ginawa ng NBI dito sa Davao, no? Diyan sa KOJC compound. Anong masasabi niyo mga kababayan? Pakulo lang nung trilyonaryong hukluban, sabi ni Mulowin, Mulowin, magandang gabi Allen Rich Aquino, puntahan mo sa lungga ng mga kulto.
Kaya nga ang dapat pumunta diyan yung mga may kapangyarihan. Trabaho yan ng pulis, trabaho yan ng ating law enforcement. Bakit hindi mapatupad? So, ibig sabihin ba, dahil makapangyarihan si Kibuloy, kaya niya nang lumabag sa batas? Di ba matapang yan si Kibuloy dati? Sabi niya kay Risa Hontiveros noon. Naalala ko. Hindi naman korte yung Senado. Hindi ako harap dyan sa Senado kasi hindi yan korte. Ngayon, hinabla sa korte. May warrant of arrest. Humaharap ba? Di ba? Magagaling lang, matatapang lang kapag wala pang warrant of arrest. Pero pag may warrant of arrest na at ang kaso ay non-bailable, ibig sabihin walang piyansa, diretso kulungan, nagtatago na. Di ba? Ganyan yan Pero nung una yan, matatapang ito sa Senado. Kay Senador Risa Hontiveros. Ngayon, nasa korte ang kanyang kaso. Ba't hindi niya harapin ang kaso? Akala ko ba sa korte harap siya, di ba? Ganyan yung mga alibay ng mga yan di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Anong masasabi nyo, ha? Anong masasabi nyo? Kayo, sa tingin nyo, moro-moro at pakulo lang ba yung raid sa Davao? Ako tingin ko parang gano'n na nga yung raid ay parang raid-raidan lang Masabi lang na ng raid ayan sabi dito, witnesses in the hearings have testified about the inner workings of the KOJC, including how church leaders allegedly manipulated and exploited followers for financial gain, and how dissent within the organization was met with threats and violence. Matindi talaga. Pagkakulto, ganyan no? Napakatindi po ng nangyari na yan, He is also accused of using his church donations to fund lavish lifestyle, including the purchase of luxury properties and private jets. Di ba? Lahat naman yan public knowledge ano bang pamumuhay ni Kibuloy? Di ba may jet, marangya, kahit yung relo niya magkanong halaga ng relo niya. Ibig sabihin, si Kibuloy ay larawan talaga ng karangyaan. At yung karangyaan na yan, katas yan ng mga paghihirap ng kanyang miyembro, katas ng panluloko niya. At habang marangya ng ang buhay niya, nang re-rape pa siya. At alam niyo naman, nung nag-birthday si Kibuloy, ang mga bisita, sila Duterte, sila Bato, sila Gibo Teodoro, sila Villar, sila Gloria Macapagal Arroyo, sino pa ba? Sila Robin Padilla, nandun, sila Roque, si Bato, si Bongo. Mga matataas na politiko sa lipunan. Nung nag-birthday si Kibuloy, yan ang mga bisita niya. Sila Robin, sila Gibo Teodoro, si Gloria Arroyo. Siyempre, ang mga Duterte, hindi mawawala. Ganyan, public knowledge yan. Habang siguro pagdating ng gabi, mangre-rape naman siya ng bata. Di ba demonyo? Tapos itong mga politiko, kakampihan yan. Kinakampihan si Kibuloy. Sige nga, mga kababayan ko, saan kayo papanig? Sa panig ng katarungan at kabutihan o sa panig ng kasamaan nila Duterte, Kibuloy at mga politikong nagkakampihan para protektahan ang demonyo na yan. Di ba? Diretso yan. Para protektahan itong mga demonyo. Nagkakampihan itong sila Duterte at yang sila Robin Padilla, nung papa-aresto yan ni Risa Hontiveros, nagpagawa pa si Robin Padilla ng resolusyon para harangin yung arrest warrant po yung contempt charge po ng Senado kay Kibuloy, hinaharang po. Hinarang ni Robin, ni Villar, si Amy Marcos, pumirma din yan, si Bongo. Naalala nyo yun? Di ba? Naalala nyo yun? Amy Marcos, si Bongo, si Robin, tsaka yung isang anak ni Villar, si Mark Villar, basura nyo na yan kasi kumakampihan sa demonyo. Tagapagtanggol ng rapist. Tandaan natin to mga kababayan, tayo ay may ina na babae, kapatid na babae, pinsang babae. Tao pa din tayo.
ano man ang pagtingin natin sa politika, wag natin tignan tong kaso ni Kibuloy na politika lang to. Hindi. Ito'y labanan ng tama at mali. Ang mga kumakampi kay Kibuloy na alam naman nating manluloko, manggagangcho, manyak, rapist, na ngayon ay nagtatago at pugante. Ang mga ginagawa nito kasamaan. Kakampihan nyo ba yan? Dahil kayo'y maka-Duterte, dahil si Duterte kumakampi dyan, pipili tayo ngayon. Saan kayo? Sa kabutihan o sa kasamaan? Walang choice, dalawa lang yan. Talaga ang bunyog tayo, pinapaliwanag natin ang napakalinaw, malinaw yung paghahati Hindi pwede dito yung neutral ka o play safe ka. Ang lahat ng nagsusuporta kay Duterte at kay Kibuloy, ito'y kumakampi sa kasamaan at kademonyuhan. Kaya tayo sa bunyog, maliwanag ang ating paninindigan. Kumakampi tayo sa mga biktima, sa mga niloko, sa mga pinahirapan, sa mga babae, na mga batang babae na nirape ng manyak na si Kibuloy. Gusto natin magkaroon ng katarungan. Itong mga taong ito na sinira ang buhay ng manyakol na pastor na to, na pastor ng demonyo, na kinakampihan ng mga demonyong politiko. O di ba? Liwanag. Yan po ang posisyon ng bunyog dyan. Maliwanag sa atin yan. More than politics. More than politics. Hindi lang to usapin ng politika. Usapin to ng tama't mali. Di ba? Yun yun. At dito, sa pinapakita nila na parang hindi naman nire-raid. NBI, pinasasahod kayo ng taong bayan. Mga ginagastos nyo, pera ng taong bayan. Sumumpa kayo na kayo'y maglilingkod ng tapat. Ang inyong mga trabaho, trabaho po yan na sinumpaan ninyo sa taong bayan. Ipapatupad nyo ang batas. Tapos protector itong si Albao. Sinasabi ni Arlene Stone na nasa payola ni Kibuloy. Regular na binibigyan ng pinapalaan mo ng kwarta. Sabihin natin, pinapalaan mo ng kwarta itong si Albao. Pinapalaan mo ng kwarta ng demonyong si Kibuloy. Yan ba ang dapat diyan na naka-assign diyan? Di ba dapat Director NBI Director Santiago dapat mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka. Dapat diyan sa mga ganyang balita, i-relieve mo na muna yan. Tanggalin mo yan sa Davao. Tanggalin mo yan. Ilipat mo muna yan. Kung saan po pwede yan. At sana walang mga NBI or police na may kinalaman sa Davao na ilalagay nyo pa dyan sa arresting team nyo. Wag na. Ilagay nyo dyan yung walang kinalaman sa Davao. Di ba? Kasi sabi nga ni Nick Torre, nandyan lang yan sa compound ng KOJC. Di ba nakaka-insulto yan sa ating law enforcement? Sinasabi ni police director ng Region 11, si Nick Torre, nandyan lang yan sa loob ng KOJC compound. Kung nandyan lang pala, bakit hindi nyo maaresto? Na yun ang masakit na katotohanan dyan, di ba? Ang tingin ko pa nga dyan, kahit yung mga miyembro nandyan, baka kasabot yan. Huwag nilang gagamitin ng reliyon para lalabag sila sa batas. Marami dyan sa loob ng kulto ni Kibuloy. Mga kasabot yung mga demonyo na yan. Hindi na lang yan parang mga inosenteng napaniwala. Di ba nga, yung bugaw ni Kibuloy, alam na ng re-rape yung inihahain pa yung bata di ba? Kumbaga yung mga bugaw dyan, alam nilang ginagawa ni Kibuloy na panggagahasa. Sila pa nagpapacilitate. Bata, maligo ka, gaytong gustong damit ni pastor. Ito, Diyos to. Tatabihan ka ng Diyos. Mapalad ka. Biro niyo, kademonyo na yan. Maraming alagad si Kibuloy na alam, ang kademonyo ni Kibuloy, sila'y kasama sa kademonyohan. Di ba? Kaya ako naniniwala dyan, yung malalapit kay Kibuloy, talagang kasama yung kasamaan. Panoorin niyo yung vlog ni Arlene Stone. Ang dami sinabi ni Arlene Stone na kalakaran dyan. Sa loob ng kulto na yan. Grabe po yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Alam nga naman, nag-iimbento lang si Arlene Stone. Wala. Yan siniwalat niya po So hanggang dito na lang ating vlog. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa.
mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.